Kumusta? Naranasan mo na bang may makita kang isang bagay, alam mo yun, isang ideya o solusyon o baka panganib na parang ikaw lang yung nakakaintindi sa buong grupo? Oo, yung feeling na ang linaw-linaw sa'yo. Yun nga, tapos paglingon mo, blanko lang yung tingin nila. O mas grabe pa, sasalubungin ka ng hindi pwede yan, di ba? Yung pagtutol. Nako, ramdam ko yung sinasabi mo, yung kaba, tapos minsan parang nag-iisa ka lang. Exactly. So, ngayon, dito tayo sisisid. Ang tag-uusapan natin, galing mismo dun sa mga material na pinag-aralan mo tungkol sa experience na to, yung magkaroon ng tinatawag na kakaibang pananaw. Yung differentiated sight. Oo, yun nga. Ano ba talaga to? At bakit parang laging may kasamang pagsalungat? At yung pinaka-importante siguro, ano yung kapalit, ano yung cost, 'di ba? Yung halaga ng tapang na manindigan dito. Titingnan natin yung mga konsepto niyan gamit yung mga examples mula sa sources mo. May mga kwento galing Biblia, mga tao sa history. Tama, meron ding mga modern examples. Lahat sila parang dumaan sa ganitong klasing pagsubok. Yung may pananaw na iba sa nakararami. Okay, ang mission natin dito, himayin natin kung bakit ba may ganitong pagtutulan. Tapos, ano ba yung pinagkaiba ng tunay na paninindigan sa, alam mo na, katigasan lang ng ulo? Oo, mahalaga yan. Para makuha rin tayo ng ideya kung paano ba haharapin tong mga challenge na to based dun sa mga insights na nakuha mo. Sige, simulan na natin itong paghimay. Game. Umpisahan natin sa mismong konsepto, kakaibang pagtingin or differentiated sight. Sabi mo nga, hindi lang to simpleng opinyon no? Tama. Madalas mas malalim siya. Isang conviction, kumbaga, na humahamon dun sa nakasanayan sa status quo. May nabasa pa mga ako dun sa notes mo, sabi, isa raw itong regalo. Pero madalas hindi komportable. Oo, natatandaan ko yan. Nakaka-relate siguro marami sa atin yan, no? Yung parang may nakikita kang maganda, pero ang hirap ipaliwanag o ipaglaban. Totoo yan. At mahalaga rin, sabi dun sa material mo, na maiba natin ito sa karaniwang pagtingin. Yung common view. Na madalas daw saan nakaugat. Sa takot. Oo, madalas daw sa takot. Takot sa pagbabago, sa hindi pamilyar, sa baka magkamali tayo. O kaya naman, doon lang sa kung ano yung pamilyar. Yung ganito na kasi tayo dati mindset. Yun. O kaya sa comfort zone lang. Pati yung scarcity mindset, yung akala laging kulang. O yung delikadong groupthink. Yung sunod lang sa uso ng grupo para walang gulo. Exactly. Yung kakaibang pananaw naman, ayon sa binasa mo, ito yung kakayahan na makita yung potensyal kahit may problema. Yung opportunity kahit may hadlang. O yung mas mataas na katotohanan na hindi agad nakikita. Okay. At para mas maging klaro to, may isang classic example mula sa Biblia na laging binabalikan sa sources mo, di ba? Oo. Yung kwento nung 12 espiya. Yung pinadala sa Canaan. Nasa Book of Numbers yon. Tama, Kabanata 13 at 14. At dito raw talaga sobrang linaw nung sinasabing halaga o cost ng pagkakaroon ng ibang pananaw. Ito yung moment na pinapunta sila para tingnan yung lupang pangako. 12 sila. Pagbalik nila, 10 yung majority. Ito yung report. Totoo, ang ganda ng lupain. Grabe ang yaman. Pero, Malaki yung pero. oo, ang laki ng pero. Malalakas daw yung mga tao doon, may mga higante pangaraw, tapos yung mga cities na papalibutan ng pader. Ang dating sa kanila, Ang conclusion nila, para tayong mga tipaklong sa paningin nila at ganun din kami sa sarili naming paningin. Grabe, no? Report na puno ng takot, yung feeling na ang liit-liit nila. dito ngayon papasok yung sinasabi mong differentiated sight. Kasi may dalawa, sina Josue at Caleb. Nakita rin nila lahat yun. Pareho lang yung nakita nila. Yung mayabang na lupa, yung malalakas na tao, yung mga pader, yung mga higante, walang pinagkaiba sa facts. Pero, iba yung naging interpretasyon nila. Iba yung lente. Kumbaga, ano bang sabi ni Caleb? Buong tapang niyang sinabi, akyatin natin agad at sakupin ang lupain sapagkat kaya nating gawin ito. Emphasis sa kaya. Tapos dinagdagan pa nila Josue and Caleb, di ba? Huwag kayong matakot sa mga tao roon. Ang kanilang proteksyon ay wala na, ngunit ang Panginoon ay kasama natin.
Yun yung game changer, yung perspective. So, yung pinagkaiba raw, ayon sa analysis, dun sa sources mo, ay kung saan nakatutok yung mata. Parang ganun nga. Yung 10 nakatutok sa laki ng problema, yung mga higante. Yung 2 nakatutok sa laki ng pangako at sa kasama nilang Diyos. Hindi nila inignore yung pangnib. Pero mas pinaniwalaan nila yung mas malaking katotohanan. Okay, Tama. at ito na. Ito na yung masakit na part, yung halaga. Ano ang naging reaksyon ng mga tao dun sa report ni na Josue at Caleb na puno ng faith? Heto yung mabigat. Sabi dun sa source mo, pinag-usapan ng buong kapulungan na batuhin sila. Grabe. Batuhin. Yung mismong mga taong gusto nilang dalhin sa magandang future, sila pa yung gustong pumatay sa kanila. Oo, dahil lang naglakas loob silang maniwala sa pangako imbes na sa takot. Yan ang isang malinaw na cost ng pagkakaroon yung ibang pananaw, yung rejection, at minsan, violence pa. Nakakalungkot isipin, pero hindi lang yun ang naging cost para sa kanila, di ba? Hindi lang yun. Kasi kahit na nailigtas sila ng Diyos dun sa tangkang pagbato, ano yung nangyari? Kinailangan pa rin nilang sumama dun sa buong henerasyon na tumanggi sa pananaw nila. Sa paglalakbay sa diserto for 40 years. 40 taon, kasama yung mga taong hindi naniwala. Isipin mo yung pasensya na kailangan doon, yung tibay ng loob. Araw-araw mong kasama yung mga dahilan kung bakit na-delay yung pangako. Ang bigat nun. Pero may positive side din sa dulo, tama? Yung vindication na tinatawag. Meron. Kasi sa huli, after ng 40 years, sila lang 2 mula dun sa original adult generation na galing Egypt ang nakapasok sa lupang pangako. Wow. So, nagpapakita ito na kahit mabigat yung cost ng paninindigan, Oo, kahit may mabinagkahalaba, madalas may pangmatagalang katuparan din ito. May bunga. Siguro relatable to sa mga nakikinig na minsan ang tagal mong kailangan maghintay para makita yung resulta ng pinaniniwalaan mo. Habang yung iba, duda pa rin. oo nga. At itong pattern na ito, may kakaibang pananaw, tapos may pagsalungat, tapos may halaga na binabayaran at posibleng may katuparan sa huli, paulit-ulit daw itong nangyayari sa kasaysayan. Mukhang ganun nga, based dun sa iba pang examples sa materials mo. Tulad na lang ni Martin Luther, 11 siglo. Ano yung higante para sa kanya? Para kay Luther, yung higante ay yung tila hindi matitinag na kapangyarihan ng simbahang katoliko noon, at specifically yung sistema ng indulhensya. Yung parang pagbenta ng kapatawaran. Okay. At ang kanyang kakaibang pananaw. Na nakuha niya raw sa pag-aaral ng Biblia. Ang pananaw niya na radikal. Noon, ang kaligtasan ay sa biyaya lamang sa pamamagitan ng pananampalataya, sola fide. At ang Biblia ang ultimate authority, hindi ang tradisyon o ang Pope, sola scriptura. Simple pakinggan ngayon, pero noon, wow! Anong naging reaksyon? Pagsalungat, syempre, matinding pagsalungat, tinawag siyang erehe. Pinatawag sa Diet of Worms. Yung parang malaking paglilitis ng mga leader. Oo, at inutusan siyang bawiin lahat ng sinulat niya. Ang sagot niya, Yung sikat na, "Here I stand." I can do no other. Na ibig sabihin, hindi siya aatras unless mapatunayang mali siya base sa kasulatan o rason. Kasi delikado daw kumilos laban sa konsensya. Tama, at yung naging halaga para sa kanya, grabe rin. Tinuring siyang kriminal, nagtago. Nag-trigger ng reformation na nagdulot ng malaking gulo at pagbabago sa Europe. Pero yung paninindigan niya, binago talaga ang mundo. Isang tao laban sa sistema. Oo, isa pang halimbawa. Ilang siglo naman ang lumapas, si William Wilberforce sa Britain, ang higante niya. Yung slave trade. Ang kalakalan ng alipin na sobrang tanggap at parte ng ekonomiya nila noon. Oo, haligi ng ekonomiya. Ang pananaw ni Wilberforce nagaling sa kanyang pananampalataya. Bawat tao may halaga, nilikha sa wangis ng Diyos, imago Dei. Kaya yung pangaalipin, mali, sobrang mali, dapat itigil. At ang hirap din ng pinagdaanan niya, no? Dekada yung laban niya sa parliament. Dekada talaga. Tinawag siyang traidor, binastos, pinagtatawanan. Naapektuhan pati kalusugan niya.
Inabot ng 20 years bago na ipasa yung batas laban sa trade ng alipin. Tapos yung total abolition, yung paglaya ng lahat ng alipin, na ipasa lang ilang araw bago siya mamatay. 3 araw lang pagkatapos maipasa yung batas, buong buhay niya, inilaan niya dun sa pananaw na yon. Yan ang cost. Grabe. At para ipakita na nangyayari pa rin ito ngayon, may modern example din, di ba? Si Gary Hodgen ng IJM. Oo, International Justice Mission. Yung higante niya na nakita niya. Yung karahasan laban sa mga mahirap na walang kalaban-laban, lalo na sa mga lugar na mahina yung justice system. Yung mga biktima ng trafficking, ng forced labor, mga ganon. Oo, mga krimen na madalas parang invisible. Ang kanyang kakaibang pananaw, hindi sapat yung relief goods lang. Kailangan daw ng organisasyon na active na pumapasok sa sistema. Para iligtas yung mga biktima mismo at tumulong na mahuli yung mga kriminal. Yun nga, isang mas hands-on, mas mapanganib, mas komplikadong approach. At syempre, may pagtutul din siyang hinarap. Ano yung mga sinasabi sa kanya? Masyadong delikado o masyadong ano? May nagsasabing masyadong delikado. May nagsasabing masyadong Kristiyano daw yung motibo, kaya baka may agenda. O masyadong confrontational yung style. Pero malaki rin yung naging cost sa kanila. Personal man o sa organisasyon. Oo, malaki. Yung panganib sa mga tao nila sa field. Yung emotional toll ng pagharap sa mga grabing kaso araw-araw. Pero libo-libo na yung natulungan ng IJM. So, kitang-kita yung pattern sa kanila, no? Joshua at Caleb, Luther, Wilberforce, Hodgen. Oo, may pananaw na iba. Madalas may malalim na conviction, minsan spiritual. Hinahamon ang status quo, sinasalubong ng pagtutol. May mabigat na personal na halaga, kailangan ng tibay ng loob at pagtitiis. At yung susi raw ay yung pagtingin sa mga higante o problema gamit ang lente ng isang mas mataas na prinsipyo o pangako. Parang ganun nga yung sinasabi sa mga material mo. Okay, eto na. Dito na tayo sa crucial part. Kasi, binigyan diin din dun sa sources mo. Paano natin malalaman kung yung pinaglalaban ba natin tunay na tapang? O baka naman katigasan lang ng ulo? Yan ang mahirap na tanong. Kasi totoo, hindi porket may kumukontra sa'yo, tama ka na agad. Baka naman mali ka talaga, di ba? Ito raw yung pinakamapanganib na bitag. Paano raw masusuri? Ano yung mga palatandaan? Isang paraan daw ay tingnan ang motibo at ang reaksyon natin sa pagtutol. Yung katigasan ng ulo, stubbornness, madalas daw galing sa ego. Ego? Paano yun? Ang focus, ako ang tama. Kailangan kong manalo sa argument, madalas sarado na sa payo. Kasi yung pag-amin na mali o kailangang mag-adjust, parang pagkatalo. At yung reaction pag may kumontra? Ayon sa source mo, madalas daw pagkainis, pagdaramdam, yung parang personal na atake yung dating, indignation and offense. Oh, okay. Yung tunay na tapang o courage na galing sa conviction. Iba raw ang ugat, hindi sa sarili, kundi sa misyon o sa pinaniniwalaang katotohanan. Ang mahalaga, ito ang tama. Ito ang dapat mangyari para sa mas malaking kabutihan. So, hindi tungkol sa ako. Hindi primaryang tungkol sa ako. Dahil dito, kahit matatag ka sa prinsipyo, pwede kang maging bukas sa ibang paraan o strategy para maabot yung goal. Hindi kailangang laging ikaw yung nasusunod sa paano. At ang reaksyon sa pagtutol? Mas madalas daw, kalungkutan or grief. Nalulungkot ka kasi hindi nila makita yung kahalagahan o kaya urgency, pagkaapurahan na kailangang kumilos. Hindi personal na galit. Para sa iyo na nakikinig, ano kaya? Alin sa dalawang set ng reaksyon na to ang mas pamilyar sa iyo pag may kumukontra sa pananaw mo? Magandang tanong yan para sa self-reflection. May isa pang panganib na binanggit, diba? Yung laso ng kahambugan. Nakikita ng iba, ang dali daw makaramdam na, mas magaling ako, mas matalino, mas spiritual. Yung feeling na superior ka. Yun. Pero ang babala,
Yung pride mismo ang haharang dun sa tulong o biyaya na kailangan mo para magtagumpay yung pananaw mo. Parang sinasara mo yung pinto sa tulong. So, ano ang antidote dito? Ano yung panlaban? Kababaang loob, humility. Pero linawin natin, hindi ito yung humility na parang kahinaan o pagsuko. Hindi pagiging doormat. Hindi, ang description nga doon sa source mo ay isang ironclad confidence, isang matibay na kumpiyansa, Kumpiyansa saan? na yung pananaw mo o misyon mo ay hindi lang galing sa sarili mong talino, kundi may mas mataas na pinanggalingan. Sa konteksto ng source mo, madalas galing sa Diyos. Okay. So dahil hindi lang ako ito, Dahil hindi lang ikaw ito, mas nagiging bukas ka raw makinib sa ima. Kahit sa mga kumukontra. Baka may point sila sa paano, kahit mali sila sa ano. pwede kang mag-adjust ng methods. Oo, pwede kang mag-adjust ng pamamaraan nang hindi isinusuko yung core principle at ang focus mo nananatili sa misyon, hindi sa pagpukatunay na ikaw ang tama o ikaw ang bida. Yun yung hamon. Paano mo pagsasabayin yung tapang ng paninindigan at yung humility na ganito? Parang ang hirap i-balance. Mahirap nga, isang balancing act talaga. Okay, so para ibuod natin yung mga napag-usapan natin mula sa mga material na ito. Ang pagkakaroon ng kakaibang pananaw, yung differentiated sight, ay madalas may mabigat na kapalit. May cost talaga. Pagsalungat, pag-iisa minsan, mahabang paghintay. Pero at the same time, ito rin pala ay isang mahalagang sangkap para magkaroon ng tunay na pagbabago. Ng progress. Oo, at nakita natin yung pattern. Pananaw na iba, pagsalungat, halagang cost, posibleng katuparan, epekto. Mahalaga yung tapang. Pero kasing halaga rin yung humility at yung pagsuri sa sariling motibo para hindi lang katigasan ng ulo. Tama. At bago tayo magtapos, siguro isang tanong para sa iyo na nakikimig. Sa mga sitwasyon mo ngayon, sa buhay, trabaho, komunidad, saan ka kaya sa pattern na ito? Nasa point ka ba na may bago kang nakikita? O nasa gitna ka ng pagsalungat? Binabayaran mo ba ngayon yung halaga? O nagsisimula ka nang makita yung bunga? At ito siguro yung iiwan naming panghuling kaisipan, galing sa paghimay natin. Ang tanong pala ay hindi lang kung kaya mong makita yung kaibahan. Ano yung mas malalim na tanong? Handa ka bang panindigan ito? Nang may tapang at kasabay na kababa ang loob, kahit na ang kapalit ay yung sarili mong comfort zone, o yung approval ng iba, o yung mabilis na resulta. Sa mundo mo ngayon, sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa bansa natin, na kailangan mong harapin ng may bagong pananaw, tapang at humility. Isang bagay na iiwan namin sa iyong pagninilay. Hanggang sa susunod nating pagtatalakay.